when I am weak, I am strong because of the grace of the Lord which is sufficient in me. Kapag tayo nanghihina, kapag imposible sa atin ang gawin ang isang bagay, lalo na po yung pagpapatawad, hingin po natin ang grasya ng Panginoon. So yan po yung number 1, decide to really forgive. Number 2, do some loving things. Kapag nag-decide ka na tunay na magpatawad, ang susunod, do some loving things. Bakit kailangan natin na gawin o do some loving things o gumawa ka ng magagandang bagay, yung mga bunga ng pag-ibig? Kasi sabi po, to be able to forgive, we focus on loving. Katulad po ng sabi ni St. Paul sa atin, overcome evil with good. Dahil kapag nagdesisyon ka nga na nagpatawad, hindi naman kasiguraduhan na yung taong yon ay tunay na magbabago towards you. O tunay na may iwasan yung mga kinasasama ng loob mo. So, para hindi ka na ma-focus doon, focus ka na lang sa mga mabubuting bagay. Kung masaktan ka man ulit, at least meron kang paghuhugutan ng mga magagandang bagay. Kung nasaktan ka sa asawa mo, then focus ka sa pagiging mabuting ina ng mga anak mo. Gawin mo yung mga bagay na ikalulugod ng mga anak mo. Gumawa ka ng maraming bagay, maglingkod ka, o kung ano pa ang makakapag-divert ng iyong attention away dun sa nakakasama ng loob sa iyo. Panatilihin po natin at palakiin ang pag-ibig sa puso natin. For we cannot escape. Hindi po tayo makakatakas sa mga pains at sa mga memory ng mga kasakit na inabot natin. We cannot escape the pains and memories of hurts if we resort to anger and even revenge. Kung mananatili po tayong nakatingin at lumilingon sa mga pagkakataon na tayo'y nasaktan, tapos meron ka pang souvenir na ayaw mong palayain, na yung nagpatawad ka nga, pero nagtago ka ng mga souvenir at mga ebidensya, tapos ikaw mismo, kinukonsumi mo ang sarili mo, nire-recall mo pa, sabi nga, binuhukay mo pa yung nabubulok na bangkay, aba kapatid, ikaw din mismo mabubuhay ulit ang iyong galit. They will only fuel the feeling that you already have. Kaya nga, sabi po ni Paul, let your love covers or conquer all the pains. As the Bible says, love covers the multitude of sin. Tayong mga magulang, and tayo rin mismo nung tayo mga anak, wala pong perpektong anak. Hindi tayo naging perpekto sa ating mga magulang. How many times did we hurt our parents? How many times that we've done so many wrongs or marami tayong kapalpakan sa ating mga magulang. Pero sa pagiging magulang, lagi natatakpan niya ng pag-ibig nila. Amen? Sa pagiging magulang natin, natatakpan yung mga kapalpakan ng ating mga anak kasi higit ang pag-ibig natin sa kanila. Hindi natin sila naitatakwil o naitatanggi ng mga anak pa rin natin sila gaano man tayo nasasaktan paminsan-minsan. Ganon din po ito. Amen po? Do some loving things upang ang focus mo mapunta sa mas makabuluhan. Number 3, constantly seek help for matured people around us. Kung sakali, nag-decide ka na to really forgive you, number 1, and then you do the loving things, so number 2, and tapos, nandyan pa rin and unbearable, lalo na po, kasama mo pa sa loob ng bahay, yung taong minsan talaga namang, parang sabi mo nga, pasan mo ang krus. Anong dapat? Pangatlo po ito yon. Constantly seek help from matured people around you. Ano yung matured people? Sino yon? Hindi po yung mga maiedad na, senior citizen o kung ano pa. Kung hindi, sila po yung spiritually matured people. Sa community, meron tayong, kapag community ang may mga pangangailangan at mga may kailangan isang guni, meron tayong SD o spiritual director. Sa amin po, meron kaming kanya-kanyang spiritual advisor. Ako po, pare. So usually ganon, ano? Dapat laging angat sa'yo bilang mentor mo, bilang influencer mo, bilang advisor mo, bilang counselor mo, ganon. Amen po? So, bakit natin kailangan yun? Because the feeling of hurt does not immediately subside should we forgive. Kapag po tayo nagdesisyon na magpatawad, hindi naman po kagad nawawala yung sakit, ano? Kasi lalo na po kung antindi. Just like wound, sabi nga, katulad ng isang sugat, nandyan pa rin po paminsan-minsan ang kirot habang gumagaling. Well, the wound gradually heals, sabi nga. Just like wound, there will still be pains while the wound gradually heals. Nasubukan nyo na po bang
madapa, tapos ang laki ng sugat nyo, halimbawa sa tuhod, ako po ganun, may malaki. Nadapa po ako, no? So, ang nangyari dyan, papansin mo po habang gumagaling yan, may kirot pa rin. Kahit meron pa nga minsan nangangati pero sa loob makirot. Lalo ba kapag natuklap pa yan. Kaya anong gagawin mo? Huwag mo yang kukut-kutin, huwag mong babalik-balikan at lalong mananariwa ang sugat. Ganyan din po sa pagpapatawad. Amen po. Siguro po sa inyo meron na sumakit ang ngipin, di po ba? May sumakit na po ba ang ngipin at nagpabunot? Meron na po ba? Amen. Salamat po, Sister Violeta. Bakit ko tinatanong yan? Amen po. Sister, Shoni. Bakit ko tinatanong yan? Kung nasubukan nyo na yan, sabi ko nga, kung nagpabunot ka ng ngipin, kahit pinabunot mo yan at nilagyan ng anesthesia, pag wala ng anesthesia yan, mararamdaman mo ulit yung kirot at sugat. So, dapat ba na dahil naramdaman mo yun, kukunin mo yung ihingin mong souvenir doon sa dentist na pinagbunutan mo yung ngipin na tinanggal sa'yo, lalo bagang yan? Iuwi mo ba yan? Tapos pag naramdaman mo ba ang kirot, ibabalik mo? Amen? Sasabihin mo, total, masakit ka pa rin. Wala na yung anesthesia. Eto, masakit ka pa rin. Ibabalik na lang kita. So, it doesn't fit, ano? Hindi po akma at wala pong katuturan. Ganun din po tayo, mga kapatid. Ano ang gusto kong ipunto dito? Meron po sa atin, binabalik-balikan ang sakit. O gustong-gustong binabalikan nila ang nakakapanakit. Alam na ngang nasasaktan sila. Alam na ngang masakit. Tapos pakanta-kanta pa sila. Kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Amen po? So, mahirap pero kapag ganito ang nangyayari, it is best that we have someone to convict us should we start to feel bitter again. Sila po ang magpapaalala sa atin, sister. Di ba pinili mo na magpatawad? Move on ka na. Amen? As the saying goes, if symptoms persist, consult your doctor. Kumonsulta ka sa mga taong makakatulong sa'yo para ma-address kung ano yung pinagdadaanan mo. Amen po? At panghuli na step or principle, forgive in the presence of the Lord. Ang tanong, madali po bang magpatawad? Madali po bang magpatawad? Mahirap, Sister Tina. Hindi po, mahirap. Mahirap, Brother Grover. Tama po, Kahit no? malaki ang ginawang pagkakasala. Amen po. Totoo po yan. Actually po, sa akin, hindi lang basta mahirap ang sagot ko. Imposible. Imposible pong magpatawad, lalo na po sa mga taong wala namang remorse. Yung imposible pong magpatawad para sa akin, lalo na kung yung taong nagkasala ay pinagmamalaki pa ang kanyang ginawa. Yes, pinaninindigan pa. Amen, Brother Grover. At hindi lang yon, trigger happy pa sila. Sabi nga, na paulit-ulit at para bang kumbaga sa punyal, ay parang mas isasaksak pa sa'yo. At lalo kanyang sasaktan. Yung proud hindi nagpapakita. Amen, Brother Grover. At walang remorse, di ba? Wala kang makikitang anumang senyales na sila'y nagsisisi. Feeling sorry for what they have done or what they have caused you. Yung alam nilang nakasakit, sana makita mo man lang na pinagsisihan nila at may konti man lang silang kalungkutan na nararamdaman. Amen po? Kaya hindi lang po mahirap para sa akin, imposible. Imposible po para sa mga taong paulit-ulit kung manakit at wala namang makitang pagbabago at pagsisisi.